Magandang araw po sa lahat. Ako po si Binibining Ginevra S. Tuson at narito po ang aking paksa sa araw na ito. Mga dulog sa pagtuturo ng Filipino bilang pangalawang wika. Una ay ang learner-centered teaching o ang pagtuturong nakapokus sa mag-aaral. Ito ay binibigyang halaga ang pangangailangan, tunguhin at estilo sa pag-aaral o pagkatuto ng mga estudyante. Sinasaklaw din nito ang pamamaraan ng pagtuturo na inililipat ang focus ng pagtuturo mula sa guro papunta sa mag-aaral. Ibig sabihin, ang mga guro ay tagagabay lamang o taga-subaybay sa pagtuturo-pagkatuto ng mga mag-aaral at binibigyang diin nito ang sari-sariling mga estilo ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Nakapokus din ito sa kung papaano tutuklasin ng mag-aaral ang kanya-kanyang kakayahan na nakasubaybay lamang ang guro. Sinabi ni Willing taong 1988 na ang isang gurong sensitibo at isinaalang-alang ang estilo sa pag-aaral ng mga estudyante ay makatutulong upang magkaroon ng isang matagumpay at mabisang pagkatuto. Sa pag-aaral ni Willing taong 1998, pinangkat niya ang mga estudyante sa apat at nagmungkahi siya ng mga naaangkop na estratehiya sa bawat uri. So narito ang apat na uri ng estudyante. Una ay ang estudyanteng concrete, estudyanteng analytical, estudyanteng communicative, at estudyanteng authority-oriented. So una ay tatalakayin natin ang estudyanteng concrete. So, ang mga estudyanteng concrete ay naaayon ang mga estratehiya tulad ng mga laro, mga larawan, VCR tapes, pair work, pagsasanay ng wika sa labas ng classroom. So, ito ang mga estratehiya na nababagay sa mga estudyanteng concrete ayon kay Willing. Pangalawa naman ay ang estudyanteng analytical. Ito yung pag-aaral ng gramatika, pag-aaral ng maraming aklat sa wika. Ito yung pagbabasa ng mga pahayagan at mas gusto nila na mag-aral ng mag-isa. Kasali na rin ang pag-alam ng pagsusuri ng mga kamalian sa wika at ang pagtuklas ng mga solusyon sa mga suliraning inilahad ng guro. Pangatlo naman ay ang estudyanteng communicative. Ito yung mga pakikipag-usap sa kaibigan, panonood ng TV, pagmamasid at pakikinig, pag-aaral ng mga bagong salita. Ang panghuli naman ang estudyanteng authority-oriented. Ito sila ay may sariling batayang aklat, isinusulat lahat ng impormasyon, nagbabasa para matuto at pinag-aaralan ang baralila. So, iyon ang mga apat na uri ng komunikasyon or estudyante na ayon kay Willing. Sunod naman ay ang cooperative learning o ang pagkatuto na tulong-tulong. So, ang mga gawain sa loob ng classroom ay nakatuon sa sama-sama at tulong-tulong na pagsisikap ng guro at mag-aaral upang matamo ang itinakdang gawain. So, layunin ng kooperatibo na pagkatuto ay mabawasan ang kompetisyon at maragdagan ang kooperasyon ng mga estudyante. So, napatunayan sa pag-aaral ni Kagan, Slavin at Alport ang magagandang bunga ng kooperatibong pag-aaral sa mga pag-aaral gaya ng mga sumusunod. Una, malaki ang maitutulong ng kooperatibang pag-aaral sa paghubog ng magandang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga estudyante. Pangalawa, napatataas din ang kanilang pagpapahalaga at pagtingin sa kanilang sariling kakayahan. Pangatlo naman ay ang mataas na pagsulong sa pagkatuto. Pang-apat, malilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip at nagkakaroon ng positibong attitude sa pag-aaral, mataas na motibasyon, at ang panghuli naman ay ang mas mabuting relasyon ng guro at estudyante, estudyante sa kapwa-estudyante. Sunod naman ay ang interactive learning o ang pagkatutong interaktibo. Ayon kay Wells, taong 1987, ang interaksyon sa klase ay kinapapalooban ng tapsulok na ugnayan ng tagapaghatid ng mensahe, ng tagatanggap ng konteks at ng konteksto ng sitwasyon, maging pasalita o pasulat na komunikasyon.
Sa loob ng classroom, may tatlong uri ng interaksyon na maaaring lahukan ang estudyante. Una, yung interaksyon sa guro, sa kapwa-estudyante at sa teksto o kagamitan pang pag-aaral. So, karaniwang nakikita sa classroom sa pagkatutong interaktibo na dulog ay ang dalawahan o pangkatan, autentikong wika, paggamit ng wika, gawaing pang-classroom, target audience, at iba pa. Narito naman ang whole language education. Ito ay bunga ng mga pananaliksik sa pagbasa at ginagamit upang bigyang diin ang una ay ang kabuuan ng wika laban sa pananaw na pagbabahagi ng wika sa mga maliliit nitong element gaya ng phonema, morphema at syntax. Pangalawa naman ang interaksyon at pag-uugnayin sa pagitan ng pasalitang wika. Ito ay ang pakikinig at pagsasalita. At wikang pasulat, pagbasa at pagsulat. At ang panghuli naman ay ang kahalagahan ng alituntunin sa pagsulat na ito'y likas at umuunlad na katulad din ng alituntuning pasalita. So, ang whole language ay isang level na ginagamit upang mailarawan una ang tulong-tulong na pagkatuto, pagkatutong participatory, nakapokus sa pag-aaral, integrasyon ng apat na kasanayan, at ang autentiko at natural na wika. Narito naman ang content-centered education. Ang content-centered education naman ayon kina Brinton, Snow at Wishy taong 1989, ang content-centered education ay ang integrasyon ng mga pagkatuto ng mga nilalaman sa mga layunin ng pagtuturo ng wika. Sunod naman na dulog ay ang pagkatutong task-based. Ang pagkatutong task-based naman ayon kay Michael Breen taong 1987, ang task ay alinmang binalangkas na pagkatutong pangwika na may tiyak na layunin, nilalaman, paraan at mga inaasahang matatamo ng mga magsasagawa ng task. Kasunod naman ay ang brain-based learning. Ang brain-based learning sa ganitong kalagayan, marapat sigurong alamin natin ang mga teoryang neurofunctional at ang pagtatangka nitong ipaliwanag ang koneksyon sa pagitan ng tungkulin ng wika at neuro at anatomy para matukoy hanggat maaari kung aling mga bahagi ng utak ang may tungkulin para gumana ang wika sa pakikipagtalastasan. So, inilahad sa susunod na talahanayan ang mga simulain hinggil sa brain-based learning na ayon ito kay Kane taong 1991 at naglaan ito ng paraan kung paano ilalapat ang ilang kaalaman sa utak sa pagtuturo ng wika. So, narito ang simulain at implikasyon sa pagtuturo ng brain-based. So, unang simulain ay ang nagagawa ng utak na makapagproseso ng maramihan at sabay-sabay. So, iyon ang simulain. Ang implikasyon nito sa pagtuturo naman ay ang mga karanasan sa pagkatuto ay kailangang maiplano ng mabuti or orchestrated kung sa Ingles pa upang mapakilos at maisangkot ang maraming bahagi ng utak ng isang estudyante. Pangalawa naman ay kasangkot sa anumang pagkatuto ang kabuuan ng ating physiology o yung katawan at mga bahagi nito. So, implikasyon nito sa pagtuturo, dapat isaalang-alang ang nutrisyon, ehersisyo, labis na pagkabahala at kahandaan ng mag-aaral sa anumang okasyon ng pagtuturo at pagkatuto. Pangatlo naman ay ang paghahanap at pagbuo ng kahulugan ay likas sa tao. So, ang implikasyon nito sa pagtuturo, ang anumang pagkatuto sa wika ay kailangang maglaan ng kapanatagan at pagpapalayag loob bukod pa na tumutugon ito sa kawilihan at pagkamausisa ng mga mag-aaral natin. Pang-apat naman ay ang utak natin ay nakadesenyo upang makapaghulo at makapaglikha ng mga larawan. So, ang implikasyon sa pagtuturo nito ay ang ideal at mabisang proseso ng pagtuturo ay naglalahad ng mga impormasyon sa paraang magagawa ng utak na makahugot ng mga hulwaran at aktibong makalikha ng pagpapakahulugan. Sunod naman ay ang
ang mga emosyon ay mahalaga sa memorya natin. So, kinakailangang suportahan ng anumang pagtuturo ang kaligirang kabatiran ng mag-aaral at ng kanyang taglay na wika. Ang pang-anim naman ay sabay-sabay na pinoproseso ng utak ang mga bahagi at kabuuan ng isang kaisipan. So, ang mga kasanayang pangwika gaya ng balarila at talasalitaan ay dapat lubusang natutuhan sa isang autentikong kaligirang pangwika. So, halimbawa nito ay ang paglutas ng suliranin, pagtatalo sa isang isyu o ang pagtuklas. Sunod naman ay ang bahagi sa pagkatuto or kasangkot sa pagkatuto ang atensyong may tiyak na focus at mga pangunawa sa kapaligiran kaugnay nito. So, ang implikasyon nito sa pag-aaral or ang pagtuturo ay halimbawa, ang musika at sining at iba pang mga katulad na pangpasigla sa ating kaligiran ay maaaring makaragdag impluwensya sa likas na pagtatamo ng wika o sa pagkatuto ng isang estudyante. Sunod naman ay ang di malay at may malay na pagpuproseso ng isip ay laging kasangkot sa anumang pagkatuto. So, kailangan bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na balik-aralan ang anumang pagkatuto upang mapag-isipan ito ng mabuti at mapamahalaan ng maayos ang paglinang ng sariling pagkatuto. Sunod naman ay tinatayang may dalawang uri ng memorya, ang memoryang spatial at memoryang rote. So, gamitin ang rote learning system sa mga technique na pag-aaral o pagtuturo na nakapokus sa pagsasaulo ng mga salita at mga tuntuning panggramatika, samantalang sa mga pagtuturong kailangang isangkot ang mag-aaral sa pagbabahagi ng ibang karanasan ay gagamitin natin ang spatial learning. Pang-sampu naman ay nagiging mabisa ang pagkatuto kung ang mga kaalaman at kasanayan ay nakapaloob sa likas na memoryang spatial. So, ang isa sa isang paglinang ng mga kasanayang pangwika ay lubos na matutuhan kung nakatutok sa mga gawain at karanasang autentiko. Halimbawa, yung paglakbay-aral, pagtatanghal, dula, kwento at marami pang iba na maaari nating magamit sa karanasang autentiko. Kasunod naman ay ang pagkatuto ay napasisigla ng mga hamon at nahahadlangan ng pagbabanta at pananakot. So, ang implikasyon nito sa pagtuturo ay dapat sikapin ng isang guro o natin bilang isang guro ay na ang kanyang classroom ay kaaya-aya o walang anumang palatandaan ng pananakot at mayaman sa mga hamon pang-isipan at siguraduhin natin ang seguridad ng bawat mag-aaral natin. Ang panghuli naman ay ang bukod tangi ang bawat utak. So, ang implikasyon nito sa pampagtuturo, ang mga technique sa pagtuturo ay kailangang marami at magkakaiba dahil ang bawat mag-aaral natin ay may iba-iba ring estilo sa pagkatuto. So, ang panghuli naman ay ang grammar translation approach. So, narito ang mga mithiin o goals sa pamaraang klasiko, ang pamamaraang grammar translation. Una ay ang mabasa ang literatura o ang teksto ng target na wika. Pangalawa, maisaulo ang mga tuntuning balarila, talasalitaan ng target na wika. At pangatlo naman ay ang ginagamit ang katutubong wika sa pagtuturo. Pang-apat naman ay dapat hiwalay ang ginagawa ang paglinang ng mga talasalitaan. Pang-lima ay binibigyang diin ang pagbasa at pagsulat, halos hindi nalilinang ang pakikinig at pagsasalita. Pang-anim naman ay pabuod na tinuturo ang balarila. So, ilalahad ang tuntunin, pag-aaral, at pagkatapos ay magkakaroon ng maraming pagsasanay sa pagsasalit. Pang-pito naman ay ang pagbabasa ng mga kahirapang teksto ay isinasagawa ng hindi isinalang-alang ang handaan ng mga mag-aaral dito sa pamamaraang grammar translation.
At ang pangwalo naman o ang panghuli ay ang kawastuhan sa pagsasalita ang mahalaga dito. So inaasahan na magaling sa pagsasalin ang mga mag-aaral mula sa target na wika patungo sa ibang wika. So iyan lamang, diyan lamang natatapos ang aking ulat sa araw nito. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong pakikinig.